Good afternoon, Sir Edu. Ano ang importance ng summit na to? Yes, very significant itong Humanitarian and Development Summit namin sa DSWD. First and foremost, we acknowledge the partnerships and collaborations we have with our partners in our programs, particularly yung mga international development partners natin sa pagpapatakbo ng mga programa natin related to maritime needs, sa disaster response, sa mga iba't ibang programa natin tulad ng Food Stamps Program, Walang Gutom 2027, kasi alam naman natin ang directive sa atin, whole of nation, whole of government, whole of society approach kumbaga sa ating mga programa. At dito sa summit na ito, we celebrate that collaboration, that synergy of our programs, kasi alam naman natin hindi kakayanin ng national government at mga papatakbo ng mga programang ito. Kailangan namin ng mga partners, not just with the development partners, with the local government units, with the private sector. More importantly, kaya hinold namin itong summit na ito para mapalakas pa yung ating collaboration, yung partnership with our stakeholders, lalo na sa mga programa natin. Ito nga, isa sa mga highlight ng session na ito ng ating summit ay yung bagong programa na buong bansa handa. Ito yung disaster response ng pinalakas na disaster response ng DSWD, kung saan tayo talaga napakabilis, may prepositioning tayo ng mga ating relief items, sa ating family food packs at saka mga non-food items sa mga probinsya, sa mga localities para mabilis maihatid yung tulong ng DSWD, dahil ang utos nga sa ating ni Pangulong Bongbong Marcos ay kailangan mabilis ang responde sa disaster kasi mabilis ang pangangailangan ating mga kababayang nasalanta ng bagyo, at ang instruction within 24 hours, isang araw lang, kailangan na bigay na natin yung mga pangangailangan nito. Sir, yung comment nyo na talagang binusisi ng World Food Program and ng USAID yung ating mga kits, and they were very impressed. Ano po yung pakiramdam? Well, of course, this is a validation to the hard work of our angels in Red Vest in DSWD, dahil talaga napakasipag ng ating mga social workers at development workers sa DSWD. Talagang sabi nga nila, nauuna pa kami sa first responders, talaga NGOs ng first responders, pero sa madalas na pagkakataon, nauuna pa yung DSWD sa field. At ito rin na isang testament sa talagang strategies na sinimulan ng DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Talagang siya ay nagpasimula nitong strategy natin na palawakin or pabilisin ang ating logistics sa disaster response. So ngayon, lahat ng aming mga regional offices, meron na mga warehouses yan. At meron na rin kami mga last mile na mga facilities sa pakikipagtulungan sa local government units. Tinatap namin yung mga warehouses nila para doon ilagay yung aming mga relief items para pag tumama yung bagyo, hindi na kailangan tayo mag-transport mula sa Manila papunta sa mga probinsya. Nandun nakahanda na. Pero sinisigurado nga dahil sa sistema natin, talagang 1 year shelf life itong mga ating mga relief items, kaya okay lang na ma-stock siya na matagal at magagamit naman within the year kasi alam naman natin talaga napakadalas ng bagyo sa bayan. Sir, kasi ngayon gumagamit na tayo ng mga high-tech like mobile command centers. Madadagdagan pa ba yung mga pagka-high-tech natin sa DSWD para mas mabilis yung disaster response? Yes, isa yan sa mga mga developments na ating inaay or talagang tinatarget dito sa summit na ito, yung digitization ng disaster response. Kasi binanggit nga na ating mga bisita na foreign development partners na very important yung monitoring. So kailangan malalaman natin agad-agad kung ilan na lang yung supplies dito sa ating mga supplies ng family food pack dito sa ating mga centers, sa mga ating mga warehouses para ma-replenish agad, kasi ang hindi pwedeng masiro tayo ng supply dahil tuloy-tuloy yan, especially sa nararanasan nating climate change ngayon. Kitang-kita nyo naman kahit na walang signal sa Metro Manila, binaha pa rin tayo. Climate change is real nga po, kumbaga, kaya DSWD is always ready at napakabilis na aming response. So yung mga beneficiaries po natin ng Walang Gutom, yung food stop program natin, pag nag-aapektuhan din sila ng bagyo, paano rin yung help na
mga tinutulong po natin? Ano po yung mga interventions natin? Yes, isa rin yan sa pinag-usapan sa summit na ito, kasi may instructions si Secretary Rex na ang ating mga programa ay kailangan disaster-proof. No, ibig sabihin, during the disaster situation, disaster settings, kailangan mabigyan ng extra na assistance yung mga beneficiaries ng programa natin. So, isa yun sa pinag-aaralan natin sa food stamp na sa disaster setting, ano ba yung kailangan na maibigay natin sa kanila. Kailangan mabigyan natin sila ng another extra grant for the month. So isa yun sa mga pinag-aaralan natin. Ito yung pakikipagtulungan sa ating mga international partners such as World Food Program at Asian Development Bank. Katulad din sa 4Ps, napakarami ng beneficiary natin dyan, 4.4 million families na mga mahihirap. So kapag sila inabaha, automatic yan, wash out ang mga gamit, kailangan ng pambili ng mga notebook na mga bata, so may additional cost na kakailanganin nila. So yung pinag-aaralan natin kung magkano ang kailangan na idagdag doon sa benefits na nakukuha nila ngayon para maging disaster-proof ang ating mga programa. Sir, at present, ilan na po ba yung mga food stamp beneficiaries natin? Right now, since we started the scale up in July, we already registered 130,000 beneficiaries at nag-start na tayo ng redemption. If I remember correctly, 25,000 thereabouts yung nabigyan na ng redemption in all 23 provinces in 10 regions na mula sa 5 pilot sites natin. So we continue to expand kasi ang target natin this year sa Office ng Pangulo sa kanyang zona ay 300,000 dapat this year ang masaserve natin. So we're about halfway there, 130,000 beneficiaries. Patuloy yung ating validation ng beneficiaries dito sa mga sites. Thank you so much. Baka may iba pong questions yung mga... Sir, aside from World Food Program and USAID, sino po yung mga international partners natin? Napakarami yan. Kung naikot niyo yung mga sessions natin, nandiyan din sila Asian Development Bank, kasama natin si World Bank, na mga talagang sa lahat ng mga programa natin, katuwang natin yan. Partnership hindi lang sa pagbibigay ng mga grants or ng loans. Mas mahal, mas importante sa amin yung pag-provide ng technical assistance. Kasi itong mga agencies na ito, itong mga organizations na ito, malawak yung karanasan nila. Sa buong mundo, naranasan na nila yung mga disaster response, yung mga food voucher programs. So, kinukuha natin yung expertise nila, experiences nila sa mga programang in-implement nila worldwide para tignan natin kung ano yung sakto sa context natin dito sa Pilipinas. So, ganun yung klase ng technical assistance na binibigay nila sa atin at yun yung pinakamahal dito. Sino po pinaka-latest na nadadagdag sa mga international partners natin? Well, in terms of the World Food Stamps Program, aside from the Asian Development Bank and World Food Program, kasama na rin natin ngayon si French Development Agency, pati na rin si OPEC or the Organization of Petroleum and Exporting Countries. Sumama na sila at iba-ibang aspeto naman yung gusto na ilagay sa programa natin. For instance, si AFD or French Development Agency, very high sila very priority nila yung disaster resilience. So yun nga yung dinidiscuss natin kanina, yung climate change ang talagang focus nila. So gusto nila yung programa, meron siyang mekanismo na mag-a-adapt sa climate change. Whenever we have disasters, yung kung kapag nabaha or nabagyo yung isang community, they want to make sure na yung beneficiaries natin there dun sa lugar na yon ay mabibigyan ng additional na assistance for relief. Meron ba kayong minimiti na maging partner para makatulong sa DSWD? Well, kami naman sa DSWD, while we recognize na talagang mandate namin ay social protection, we have to come up with systems that can stand on its own. Pwedeng kami kasi kami implementing agency. But at the same time, we welcome all help that we can get from any development partners kasi yan nga yung utos ni Pangulong Bongbong Marcos na whole of nation, whole of government approach. So lahat ng gustong tumulong sa amin, very welcome po ang DSWD, maging international or mga NGOs man yan. And yun yung nakikita namin maganda this time kasi maraming talaga nagsisignify na nakita naman namin sa summit today, ang dami nag-signify na mga organizations na gustong tumulong sa programa namin. Kasi nakita nila na maganda yung direction. So parang ang gusto rin nila kasi validation din sa amin, yung sama-sama na lang tayong
pagsamasamahin natin yung mga efforts natin para mas malaki yung impact na magagawa natin sa ating mga kapatid. Thank you. Thank you. Thank you.